pinggan. Kung nakatapon ang sabaw sa pagkainan, pamusan akong kagagalitan. Parang dami ng isang matanda. Naawa ako sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihang bingi. Pakiulit na lang ang sinabi mo, pakisulat mo na lang. Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtiyagaan mo sana akong tulungang tumayo. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo nung nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo na sana ako. Kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang sirang plaka, basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawaang pakinggan. Kapagdaan mo ka ba anak, tumawa ka pa. Nagsunod ko, ipaulit-ulit mong sasabihin niyo. Pagkatapos akong nangungguli, hanggang hindi mo nabubuha ang gusto mo. Pinagtyagaan ko ang kakulitan mo. Pasensya ko na rin sana ang aking amon. Ako'y matanda, amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Kaya wag mo sana akong pandirihan. Nung patandaan mo, nung bata ka pa, pinagtsatsagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mo maligo. At pasensyahan mo na sana kung madalas ako'y masungit. Dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. Kapag may konti kang panahon, pagkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang, higit na ako sa bahay. Pagkapang nag-iisa, walang kausap. Alam ko, busy ka sa trabaho. Ngunit nais kong malaman mo na sabik na sabik ako. Makakwentuhan ka kahit alam kong hindi ka interesado sa mga kwento mo. Natatandaan mo anak nung bata ka pa. Pinagsagaan kong pakinggan at intindihin ang pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkakasakit at marapay sa banig ng karamdaman, huwag mo sana ako pagsawa ang alagaan. Pagpasensyahan mo na kung ako man ay maihiyong matubi sa higaan. Pagtsagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Total, di naman ako magtatagal. Kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw, bakit mo sana ang aking kamay. Bigyan mo ako ng lakas sa loob na harapin ang kamatayan. At huwag ka mag-alala. Kapag harap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana. Dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama at ina. Ngayon, just to continue, Bilaig Mr. Clyde Teves, Malakas person named in the search ang bagong warrant, news was online not TV around during the ng bagong implementation millennium. of the search. Milaay Online TV, ang katropa mo sa pagbabalik. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama Zeus dito na sa New Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ibinagpalit? Niloko? Nanghihinamahal?
I-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randel Villanos. Sana'y di magmahil kung dati kung araw ng di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and low. Walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makidulit kay Randel tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Ito na po tayo. Mga kuya, ate, bunso, and friends of Eagles, ugaliing makinig at tumuto sa programang mga
narito na ang programang Mga Agila sa Bagong Milenyo. Ang programang tatalakay sa mga ginagawang serbisyo publiko ng The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, para sa sambayanang Pilipino. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Central Luzon Region 45 Media Eagles Club ng Philippine Eagles. Dito lang sa Millennial Online TV, tutok na mga kuya, ate at bunso at friends of Eagles. How to be a member of the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Before any applicant for membership to any Eagles Club, you shall pass through the following steps, called the 5 I's of accepting new members. First, interview. Second, introduction. Third, inception. Fourth, incubation. And fifth, induction. Prior to the interview, the applicant shall submit a letter of intent to the Eagles Club he intends to join to. During the interview stage, the applicant shall be interviewed by a panel of interviewers called the panel, which shall be constituted by the membership committee of the said club. Proper subjects of the interview shall cover the applicant's character on his views regarding honor, loyalty, integrity, perseverance, patience, humility, dedication, openness to render service to the community, to the club, and the fraternity, availability for meetings, projects, and assemblies, financial stability, and openness to fellowship, thus promoting the essence of brotherhood and group unity. Introduction stage. In this stage, having passed the panel interview, the applicant shall then be presented and introduced to the members of the club by the chairman of the membership committee, through the club president, and to the Philippine Eagle Institute of Leadership, or PEIL, director, who shall thereafter conduct the required orients for the applicants as scheduled by the PEIL executive director. During the scheduled orients, the applicant shall be given copies of the following Eagle solemnities: the meaning of Eagleism, the Universal Prayer, the Eagles Hymn, and the Eagles Pledge. Inception stage. In this stage, the applicant shall be required to recite or sing the Eagle solemnities before the panel, which shall issue a certification that the applicant had successfully passed the initiation step. During the incubation period, the applicant shall then be required to attend 3 consecutive general monthly meetings and 3 community services without fail. The applicant's failure to attend in any of these meetings and services shall cause the deferment of his induction as a member and be again required to undergo the incubation step. And lastly, the induction. Successful applicants shall then take their oath of membership in a solemn rite prescribed by the PEIL, or the Philippine Eagles Institute of Leadership, and shall thereafter be called Kuya, Ate, or Bunso.
The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, are strongly committed to render personal service for the betterment of the Philippine community and its people. They shall sacrifice and do battle to achieve their goals. Service through strong brotherhood. Join us now! How to be a member of the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Before any applicant for membership to any Eagles Club, you shall pass through the following steps, called the 5 I's of accepting new members. First, interview. Second, introduction. Third, inception. Fourth, incubation. And fifth, induction. Prior to the interview, the applicant shall submit a letter of intent to the Eagles Club he intends to join to. During the interview stage, the applicant shall be interviewed by a panel of interviewers called the panel, which shall be constituted by the membership committee of the said club. Proper subjects of the interview shall cover the applicant's character on his views regarding honor, loyalty, integrity, perseverance, patience, humility, dedication, openness to render service to the community, to the club, and the fraternity, availability for meetings, projects, and assemblies, financial stability, and openness to fellowship, thus promoting the essence of brotherhood and group unity. Introduction stage. In this stage, having Iyon Magandang gabi, Pilipinas. Maulang gabi po sa ating mga kuya, ate, sa ating mga katropa, sa ating mga kabarangay. Abay, ngayon po'y araw ng Sabado, ika-2 na po ng buwan ng Setyembre, taong 2023. At siyempre po sa inyo na ang programang Dalaw Barangay. Abay, yung bang ating mga kandidato ay nakapag-file na ng kanilang mga candidacy? Yung mga bara-barangay nyo dyan, yung inyong mga pangarap, no, na maging politiko, I mean, yung pangarap nyo na maglingkod sa inyong mga barangay. Kayo ba'y desidido? Kayo ba'y devoted? Ika nga talagang nasa puso nyo ang pagtakbo bilang barangay chairman or kagawad at SK chairman at SK kagawad. At nakaraan nga, nung isang araw ay talagang nag-file na ng kanilang mga kandidatura ang mga ilang mga tatakbo bilang kapitan sa kanilang barangay. At well, sana, alam nyo, ito napansin ko lang, tuwing merong eleksyon, mapa national man, mapa lokal, abay, kanya-kanyang mga slogan. Okay, so pero anyway, mga kaibigan, pag-usapan natin yan. At siyempre ako pero yung makakasama dito po sa ating gagawing pagdalaw sa mga barangay. At siguro, ewan natin kung may makakusap tayo mamaya na barangay chairman at tingnan natin, no? Ako po yung makakasama, Rosel Lopez. Dito lang po siyempre sa New Millennial Online TV, ang pagbabalik. Siyempre po, tayo po ay naratay, no, sa balik ng karamdaman na wala talagang ganun, pabalik-balik tayo sa ospital. At itong huli po, ay nga, na-confine tayo sa isang ospital, no, dyan lang po sa may karatig lang ng NCR. Wala, doon tayo in-endorso ng ating cardiologist. At doon tayo pumunta, kaya doon tayo nagpa-confine. Okay, at naku, yung magandang gabi, nanonood po sa atin yung ating pinakamatikas na Lady Eagles. Walang iba kundi ang Lady Eagles Mandaragit, Eagles Club, si Ate Tek-Tek Valencia Pingul. Abay, palakpakan natin. Yan, si Ate Tek-Tek. Yan po si Ate Tek-Tek ay Jack of all trade.
at talaga namang pagdating sa pagtulong ay hindi po natin matatawaran, no? Talaga namang pag sinabi mong kailangan mo ng tulong, ora mismo. Yeah. Kaso nga lang minsan tutulong na ba tayo pa napapasama. Wag naman ganun sana, no? Yun nga, nabanggit ko si Ate Tek-Tek, di ba? May mga ganun talagang tao. At kahit sabihin nating agila yan, may ganun, di ba? Sabi ko nga sa'yo, may traidor, merong plastic, di ba? Hindi mawawala yung tao pa rin kasi. Alam mo, may karma naman sa kanila yan, Ate Tek-Tek. Pabayaan mo lang. Kung sino man yung mga gumagawa na hindi maganda sa bawat isa sa atin, ay si Ama na ang bahala sa kanila. Okay, Ate Tek-Tek, at nasaan ka ba ngayong maulan na hapon? At alam mo, matagal tayo hindi nakapag-live, no? Dahil Ate Tek-Tek, ewan ko, kung alam mo, ako po'y na-hospital, ako'y na-confine. Inihintay ko yung chat mo na get well soon, kuya. Wala ako, baka busy ka ako. Nag-emote pa, no? Joke lang, Ate Tek-Tek, Valencia Pingol. At siyempre si Kuya Jonas Mariano. Ayan, magandang gabi po. Ng Belmont 888. Diyan po sa may Marcos Highway. Diyan po sa Rizal. Antipolo Rizal. Tama ba, Kuya Jonas? Okay, so yun mga kaibigan. At sabi pa ni Ate Tek-Tek, ayun, alam ko na yan kung sino, Kuya. Karma will hit them. Pagaling ka. Love you, Nax. Oo, mas maganda yan, Ate Tek-Tek. Kaya nga sabi ko sa iyo, alam ko na yan kung sino, Kuya. Hindi, kaya nga, at least alam mo. Ikaw naman, matagal na kitang pinapapasyal sa studio, hindi ka pumapasyal, Nasa na-confine ako, hindi ka pa rin pumupunta. Pero yung ibang malalayo dyan, napupuntahan mo from Region 3. Napupunta ka ng Metro Manila, minsan probinsya. Nag-emote na naman. Anyway po, si Ate Tek-Tek, mga kaibigan, ay madaling lapitan, madaling makita, madaling makontak, no? Hindi yung tulad ng iba. Madaling lapitan, pero mahirap na mamakontak. Si Ate Tek-Tek po, madaling lapitan, madaling makontak, at hindi ka po mapapahiya. Kahit ano pong klase ng tulong, basta't kaya po ni Ate Tek-Tek, consider it done. Nga lang, pagka naman natulungan tayo, dapat, huwag naman magiging masama pa yung tumulong. Huwag niyong gagawin yung ganon. Ayan na naman tayo, Ate Tek-Tek, next week na naman Anyway, sige, tingnan natin at hintayin kita. At para masama na rin kita at maigess. Mas maganda siguro, Ate Tek-Tek, araw ng linggo. Para yung araw ng linggo, abay programa ng mga agila sa bagong milenyo. Siyempre, para makita yung iyong face lock ng iyong mga kamiyembro, no, sa Lady Eagles, Mandaragit, Lady Eagles Club. Siyempre, tsaka yung iba mong mga kaibigan at mga katropa. Makita na rin yung iyong face lock, no, kapag ka nag-guest ka sa akin. May sigurado ko magiging views ko nun, baka umabot ng 1,000,000 kapag ikaw ay nag-guest. Di ba, Ate Tek-Tek? Parang pakanianan siya, Ate Tek-Tek. Okay, dako mga kaibigan, alas 6:47 na po ng gabi, Philippine Standard Time. Ikaw ba, Ate Tek-Tek, meron ka bang minanok sa barangay at SK elections dyan sa inyong lugar? Sa Pampanga. Alam nyo to siya, si Ate Tek-Tek ay Kapampangang Kenny. No ka rin nga sa Pampanga, Ate Tek-Tek. Kaya kung mapapasin nyo si Ate Tek-Tek, Malagu. Siyempre, ganun talaga mga Kapampangan Ayan, sino ba mamanukin mo? Meron ka bang mamanukin, Ate Tek-Tek? Abay, kung may mamanukin ka, abay, pwedeng ma-interview natin yan. Pwede natin punta sa kanyang barangay doon. Kung tumatakbo pa lang siya, pwede natin interview on cam. Alam mo na yon. Okay, so mga kaibigan, yung mga katropa natin, yung mga kuya natin dyan, ang mga tatakbo, abay, pagbutihin nyo. Hindi lang yung pag tumatakbo ka, magaling. Pagka naupo na, walay na. Meron nung ganun pag naupo na, walay. Ay hindi mo na makita, hindi mo na malapitan. Pero nung kampanyahan, talaga naman masigasig.
Di ba? Meron ganun na titik-tik. Tama ba yun? At yan, maraming ganyan sa mga barabarangay, ano? Kaya naman nasasabi ko, kaya nga nasasabi ko na talaga naman ganon. At yun, at ang ating kumpare, si Yob de la Cruz, magandang gabi. Kung ikay naka-views, ako'y naka-on board ako, no? Paring Yob. Ito si buddy ko. At syempre magandang gabi rin sa ating mga kuya, ating aspirant ng Philippine Eagles, no? Katulad niya sina Kuya Teng Diaz, sina Boss Kuya Wilton, at syempre yung ating mga kasama, yung ating pupunta sa atin, sina Kuya Jojo Rabulan, no? Isa pong photojournalist, at syempre po si Ate Gina Mape, na isa pong radio reporter ng DWWW 774, Your Music Radio. At syempre po yung ating katropang si Kuya Neil Miranda, si Don McNeil General ng DCME 1530, nangunguna, tama ba? Nangunguna sa kanan, tama ba yun? Si Kuya Neil, at si Bro Enteng naman ay sa News Online ng Valenzuela City. At siyempre sina Kuya June Roan, sina Kuya Angelo Macaraig, mga kasama natin yan, sina Kuya Tiodi, si Kuya Mariano Herson. Ayan, mga kuya natin, yan. Saka siyempre, yung ating matikas na kuya, si Kuya Sani Dadad Pineda, no? Ng barangay Tugatog, dyan sa Malabon. Alam niyo ito si Kagawa Dadad ay incumbent, no? Incumbent na kagawad. Wala talagang ganon. At siyempre, kasama natin yan. Wala tayong siyempre, kuya pa rin natin. Aspirant po yan, no? Si Kagawad Sani Dadad Pineda. Abay, yan naman ayoko na magsalita na lang, pero sisiguruhin ko, yan sure win na po sa Tugatog dahil yung kanyang mga nagawa, no? Mula pa ng pandemic, ay talaga namang umarangkada po yan si Barangay Kagawad Sani Dadad Pineda, at saksi po ang inyong lingkod, no, sa kanyang mga ginawang kabutihan doon sa kanyang barangay, no? At talaga naman nagtuloy-tuloy po yun, wala pong humpay, tuloy-tuloy na serbisyo publiko, no? Keep it up, Kagawad, at ikaya malapit ng maging agila. Mas magaganda pa ang gagawin mong pagsiservisyo sa iyong mga nasasakupan. Kaya keep it up, Kagawad. At siyempre po ngayon ay nagpapagaling si Barangay Kagawad dahil meron po siyang naging problema sa kanyang ilong. So kinakailangan po ng ENT, no, na doktor. Ewan natin kung nakakita na siya, pero ang dapat yung public, no, para naman merong ika nga malasakit, no, tama ba? Dapat may malasakit para naman. Siyempre, malaki ho gastos Lalo po yan, ENT. Nako, mahirap po yan. Kaya, makakakita kanyang Kagawad. Pero sinabi ko sa mga ospital, try mo ron dahil doon, meron na tayong dala doon, no? Tingnan natin, no? At kung wala, magtulong-tulong tayo para makakuha ka ng ospital, no? Hindi lang natin kung pero yung sinabi ko sa iyo, try mo yung mga hospital na yun na baka mamaya doon ka makakita, no, ng ENT doctor, no, na talagang espesyalista sa ilong, sa mata, at sa kasama na yata yung ENT, ear, nose, tongue. Yan ang mga kwan dyan. Kaya siguro ko ka lang, no, at malay mo makakita tayo, no? Parang tinuro ko sa yung ospital, may tingnan mo yung Kagawad dahil doon kadalasan may mga ENT, no, na magaling, no? Kaya good luck at yan, sana get well soon din Kuya Sani Dadad Pineda. Kawawa si Kagawad. Nung nakaraan po, na-operahan na siya, no? Na-operahan na siya nung nakaraan at sa kanyang meron siyang bato sa abdo. No, pero okay na, alam ko, no? Gumaling na yata si
Kagawad nagpapagaling na lang, pero sariwa pa yun, alam ko sariwa pa, no? Okay, so kagawad, at get well soon, sana makakita ka na ng ENT doctor. At nako, alam niyo ba mga kaibigan, marami ng mga kaibigan natin na talagang gustong maglingkod at magserbisyo publiko sa kanilang nasasakupan. Tulad ng isa nating anchor, no? Dating nag-a-anchor dito sa New Millennial Online TV, yung ating kasamang si Brian Anyosa ng Balitaktakan, no? At ngayon po, siyempre po, yan ho ay anak ng kulyat, no? Isipin mo, mula sa kanyang pagkabata, no, sa kanyang murang isip, abay natuto na magserbisyo publiko doon sa kanyang nasasakupan sa kulyat, na sa barangay Kulyat. Yan po si Kuya Brian Anyosa, nagulat ako, siya pala ay miyembro na rin ng Philippine Eagles. Abay, Kuya Brian, ako naniniwala ako, sumasambalataya na ikaw ay taos puso, no, yung ginagawa mong pagbibigay ng serbisyo publiko dyan sa barangay Kulyat. Yan po si Kuya Brian ay anak ng Kulyat. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, bata pa lang, murang isip, siya nga nakakita ng murang isip, pero ang isipan niya, ang focus niya ay magserbisyo sa kanyang mga kabarangay. Bakit? Di ba? Siguro, siyempre, nakikita niya ano ang problema ng mga kabarangay niya. Hindi naman sa sinasabi ko si Kuya Brian ay umaangat sa buhay o mas nakakaangat sa buhay. Ang sinasabi lang natin, siguro nakita niya yung kanyang mga kabarangay mula noon sa SK pa ng pagkabata, kung ano ang problema ng mga teenager, ng mga kabataan. So, kaya naglingkod na siya that time. At ngayon po, ay susuungin niya ang pagiging barangay kagawad dyan po sa barangay Kulyat. Wala naman duda yun. Dahil unang-una, si Kuya Brian Anyosa po ay simpleng tao lang yan Kung titignan mo yan si Kuya Brian, nakamotorsiklo lang. Yung pananamit, tama naman, di ba? So, hindi naman natin sasabing madusing or what. Talagang simpleng tao, simpleng pananamit, at napakasimpleng mamamayan, ika nga. Walang yabang sa katawan, hindi traidor. Talagang kung ano yung yun na yun. Kaya mga taga-barangay Kulyat, baka naman kung sino pang iboboto nyo dyan sa inyong barangay. Dapat, yung nakita nyo na pagkabata pa lang, ay nagbigay na ng serbisyo, no, ng buong puso, huwag na kayong pumunta sa iba. Kailangan isipin nyo kung sino yung mas ikang taos puso ang ginagawang paglilingkod. Ayan, si Kuya Brian Anyosa. Okay, Kuya Brian, keep it up. Ayan, nabubulol ako. Dala ng mga gamot yung Kuya Brian. Nung kailan lang mga kaibigan, kita nyo, namigay sila doon ng mga ayuda sa mga nasunugan sa Kulyat. Kasama po si Vice Mayor Gian Soto. No? Yun, talagang makikita nyo po yung ginawa nilang serbisyo publiko. Talaga naman, mahirap masunugan. Sabi nga, manakawang ka na, huwag ka lang masunugan. Kasi pagka ikaw ninakawang, may matitira. Pagka nasunugan ka, walay matitira. Okay, so magandang gabi at oras natin sa hudyat, alas 6:57 po ng gabi. Philippine Standard Time. At magandang gabi rin kay Kuya Bin Pasya ng Caloocan Bantayog Eagles Club. Kuya Bin, hindi mo na rin ako pinasyalan. Talagang pagka mga busy talaga, ikaw ba tatakbo, Kuya Bin? Yung kapitan mo sa barangay nyo, sabi ko sa iyo, guest natin. Mag-guest natin sa program, ipasit-in natin. Q&A lang yun. Hindi naman hot seat. Okay, sabi pa ni Ate Tek Malaysia Pingul, hello daw sa lahat ng Lady Eagles President. Congratulations, Ate Leia Herrera, Buol, for the successful bloodletting kaninang umaga. Abay, congratulations. May palakpakan natin. Palakpakan natin. Ayan, at siyempre nanonood sa atin si Miss Jacqueline Lagpaw Adahar ng LMT, na siyempre kasama po nila Kuya Romel Martinez, Doc Jojo Revilla, Miss Linda Villagonza, at Ma'am Digna Kahulugan. Ayan po, yung mga kasamahan niya sa LMT. Ayan, magandang gabi po sa inyo.
Ayan, at si Kuya Bin, ano ba pinagkakaabalan mo, Kuya Bin? Maraming salamat no, sa pag-alala, no, Kuya Bin, nung ako'y na-hospital. At salamat. At siyempre, no, kay Kuya Brian Anyosa, na anak po ng Kulyat, magandang gabi. At siyempre, magandang gabi rin, Kuya Brian, dyan sa iyong mga constituent, no, dyan sa iyong lugar, dyan sa Barangay Kulyat. Abay ngayon, umuulan, Kuya Brian. Ano ba, kumusta ba ang lagay dyan sa barangay mo na nasasakupan, no? Alam nyo, yung sabi ko sa inyo kanina, ito si Kuya Brian Anyosa, ay dati po nating anchor, broadcaster, dito po sa New Millennial Online TV. Ang kanya pong title ng programa, kung babalikan nyo, ay yung Balitaktakan. Ba, maganda po yun. Yung Balitaktakan kasi po, yun ang tumatalakay sa mga issue na nangyayari dito sa ating bansa, no? At hindi lang dito sa ating, hindi lang dito sa Metro Manila, kundi maging sa ibang lugar. At syempre, may mga opinion din dyan na binibigay yung ating katropa, yung ating kuya, na si Kuya Brian Anyosa. Okay, at kiti Papa, yung mga taga-barangay Kulyat, pag may problema ho kayo, nandyan lang ho si Kuya Brian Anyosa. Hindi ho kayo mapapahiya, basta't kaya. Pero alam nyo, yung iba naman nating mga kababayan, yung mga alam natin na hindi naman kakayanin ang lalapitan natin para hingan ng tulong, wag naman yung ilalapit. Siyempre, yung kaya lang, di ba? Yung iba kasi, ilalapit yung alam naman na hindi makakaya ng lalapitan. Tapos pagka hindi na pagbigyan, magtatampo, magagalit, kung ano-ano sasabihin. Hindi po ganoon. At magandang gabi rin kay Kuya Gimo, kay Kuya Guillermo Pangatungan ng Lapu-Lapu City dyan sa Cebu. Ayan, yung ating mga katropa, alam nyo, minsan nako, mahirap na lang pero alam nyo, yung iba nating mga katropa naman, nakakaintindi. At magandang gabi rin kay Queenie Banger, kay Ate Pewi Domingo ng Barangay Lungos dyan sa Malabon. Sino ba tatakbo dyan, Ate Pemi? Kosa. Alam ko, may mga tatakbo dyan, may mga celebrity ba? May mga celebrity bang tatakbo? Alam nyo kasi, Barangay Lungos dyan sa Malabon, ang barangay chairman po ay yung artista na si Chairman Angelica de la Cruz. Baka malay mo, may tumakbong artista rin. Diba? So hindi natin alam. Yung iba ho kasi tumatakbo yan, siyempre alam mo, artista rin, tumatakbo na Noong isang araw, kahapon, nakita ko sa post sa Facebook na hindi ko alam kung nangangampanya o si Congressman Dan Fernandez ng Laguna. Alam ko, Laguna. Kaya mga artista ngayon tumatakbo na. Bakit? Tama naman sila dahil wala naman mangyayari sa pelikulang Tabing. Dahil pagka ikaw na laos at hindi ka na gusto ng mga tao, walay na. Hindi ka na magkakaroon ng mga on-call na mga, halimbawa, TV guesting, pelikula. Kaya nga ako hindi pumasok sa showbiz Hindi. Kinukuha ako dati sa commercial. Hindi lang ako pumayag. Malito budget ang iko-commercial ko yung Pigromix. Alam yung Pigromix? Tinanggihan ko. Yun lang nga iko-commercial ko, maliit pa budget. Dapat laki na nila budget. Okay, so magandang gabi ulit sa ating mga katropa. Oras natin, anong oras ba? Teka, ayan, alas 6, alas 7 na. Alas 7:02 ng gabi, Philippine Standard Time. Ayan. At tuloy-tuloy pa rin kayong nanonood, mga kaibigan, at nakikinig. Siyempre dito lang sa programang Dalaw Barangay. Siyempre po dito lang sa New Millennial Online TV. At siyempre, ako pa rin ang inyong kasama, Rosel Lopez. At abangan nyo ang mga susunod na mga araw. Babalik po natin yung ating kusinera ng bagong milenyo. Yun po ay matututunan ng ating mga ginang, lalo na yung mga millennials na gustong matuto ang mga pagluluto ng mga masasarap na pagkain na mura lang at sa sa pulsa budget.
At napakasimple lang pong lutuin. Hindi dapat naman sa mga millennials ngayon matuto ng mga gawaing bahay. Bakit? Kasi darating ang bukas, mag-aasawa kayo, kayo magluluto, kayo mag-aasikaso sa inyong pamilya, kaya dapat marunong ka magluto. Paano kung alam mo lutuin, ito lang sunog pa? Baka mag-away kayo ng iyong asawa. Tama ba yung Kuya Bin Pasya? Tama ba yung Kuya Brian Anyosa? At Miss Jackie Adahar at Kuya at Ate Tek-Tek Valencia Pingol? Tama ba yung aking sinasabi? Baka mamaya, hindi naman ako sa nagkukuha sa mga millennials, lalo na sa mga kababaihan, na dapat talaga ang nagluluto is babae dahil silang nag-aasikaso sa pamilya. Pero, ang totoo niya, hindi naman sa ayokong tawaran yung ating mga kababaihan. Sabi nga ngayon daw, mas mahusay daw magluto at mas masarap magluto ang mga kalalakihan. Diba? Kaya nga di mo sa hotel may mga chef pero lalaki. Ha? Lalaki mga chef. Pag sinabing chef, lalaki doon sa hotel. Wala pa ako na-encounter kasi nagtrabaho din po ako sa hotel tsaka sa restaurant. Dati po akong naging supervisor dyan po sa Aristocrat. Dyan sa Meros Boulevard. Ang chef po doon, lalaki. Ako po yung naging banquet waiter, function supervisor, banquet supervisor dyan po sa Century Park, sa Century Hotel. Lalaki rin po ang chef. So, hindi ko naman sinasabi na pero marami rin ng mga kababaihan natin na kapag nagluto ay masarap. Lalo na pagka mga Kapampangan, si Ate Tek-Tek, baka panalo na dyan. Ate Tek-Tek. Siyempre, Kapampangan, masarap po magluto mga Kapampangan. Kenny. Isipin mo, bukod sa masarap magluto, marami pang mga malalago. At marami ding masasanting. Ayan. Tama ba ito, Tek-Tek? Sabi natin, Tek-Tek, Ay, nako buhay. Alas 7:05 na po ng gabi, Philippine Standard Time. At yun nga, yung ating mga politiko, yung mga tatakbo. Kayo ba'y talagang, yung sa ibang lugar, kayo ba'y talagang tao sa puso ang gusto nyong pagpasok, paglusong dyan sa politika? Oo, sabihin natin barangay lang, pero hindi ho nangangahulugan na yan barangay lang. Tulad ng ibang kasing barangay, na ayaw kong magsalita kung saan, 15-30 lang. Hindi po nila nagagawa yung kanilang tungkulin bilang naluklok na kagawad o misang kapitan, hindi nila ginagawa. Kasi po sa barangay, meron po tayong tinatawag dyan na Officer of the Day. Doon sa buong isang linggo, limbawa Monday, ang unang duty is si barangay chairman. After the barangay chairman, kinabukasan Tuesday, yung number 1 kagawad. So ang forma, parang siya ang aaktong kapitan. Siya lahat ang nando sa barangay, yung mga magrereklamo, yung kukuha ng mga barangay clearance, business permit, yung mga kinakailangan ng tulong medikal, etc. Yun po ang haharap, yung number 1 kagawad. Ngayon, kapag ka medyo maselang bagay na po, for example, may pumasok na isang gulo o away at hindi kayang resolbahin ni kagawad, tatawagan niya po si kapitan. At syempre, iuugnay niya ron anong dapat gawin para yun ang ipatutupad nung nakaduting barangay kagawad. Tama ba yung Kuya Brian Anyosa? And then si Kuya Brian, marami ng karanasan to dahil SK pa lang nun talaga naman tumatrabaho na to sa barangay Kulyat. Kaya nga tinaguri ang anak ng Kulyat. Ayun. At yun nga, sinasabi natin, dahil nasaksihan ko po yan, talagang nakikita ko na talaga pong hindi duty. Pumupunta ng barangay, pagka araw na sahod, yun. Talaga naman hindi naman ako sa gumagawa ng kwento. Kaya nga ang tanong ko, tatakbo ka sa barangay bilang ganito, ganyan. Ano na ba ang nagawa mo na tulong sa mga taga-barangay mo at ikaw ay tatakbo bilang kagawad o bilang kapitan o SK at bakit ka tatakbo? So yan po mga tanong di ba? Minsan mga magkamali sagot kaya ako tatakbo para may sweldo ko kahit andyan lang ako sa bahay, may ganun Ayun, si Boss Rod Delpin, si Idol Rod Delpin ng Barangay Bayan-Bayanan, ayan, nakanonood.
Medyo okay na, Boss Ruth, pero kinakailangan ko pa rin ng mga follow-up check-up. Oo, kinakailangan ko pa. Nga lang, siyempre medyo mahusay yung ating cardiologist. Medyo nag-okay na tayo. Ayan, si Idol Ruth Delpin po ay siya po ang tawag dito, bookkeeper ng Barangay Bayan-Bayanan dyan sa Malabon. Tama ba, Idol? O si Idol Ruth, babait ho ito. Abay, pag ako'y pumupunta ng barangay nila, sa barangay namin, abay, Antimano, matik yan. Meron ng greatest choco. Pero hindi na tayo pwede rin, Boss Ruth. May sarili na tayong iniinom ngayon. Dapat sa atin, decaffeinated na. Kaya, medyo bumili ka lang ng decaf. Para kahit paano, pagka decaf ang kape mo, mapapainom mo ko. Mura lang naman yun na Idol Ruth. Punta ka dyan sa either Pure Gold o kaya doon sa Wonderway. May mabibili ka. Meron naman sa pack lang. Kung naman yung sa bote, baka mamaya madali ng mga talent dyan sa barangay. Ayan, si Idol Ruth Delpin po ang bookkeeper ng Barangay Bayan-Bayanan dyan sa Malabon. Siyempre po na pinamumunuan naman ni Barangay Chairman Ringo Felix. Ilan ba tatakbo dyan na Boss Ruth Delpin sa ating barangay? Ilan ba ang mga maglalaban-laban bilang kapitan at mga kagawad? Ay, kumusta mo ako sa Boss Iboy mo kay Boss Iboy Basilio mo? Alam mo nung nagulat ako sa kwento, mali ka mo yung kwento. Hindi ganun ka mo kwento. Oo naman, hindi man tayo pababayaan ni Lord. Alam naman ni Lord, mabait tayo At alam din ni Lord na marami tayong tinutulungan. Kaya hindi niya pahihintulot yun. Yan, alam mo yan, Boss Ruth, no? Pandemic pa lang. Nagkasama-sama tayo. Ayan, sabi ni Idol Ruth Delpin, itatabi niya lang. Oo nga, di siyempre. Baka mamaya kasi bumili na nasa bote si Boss Ruth. Si Idol Ruth, ilagay lang doon sa table niya, pagbalik niya, bote na lang. Kaya dapat itabi. Apat sila. Parang kilala ko. Alam ko, tatakbo yata si si Waling Cordero, anak ni Kagawad Uno Cordero. Tapos si Kapitan Ringo. Tapos si Nyolo. At si RJ ba tatakbo? So, apat sila. Tama ba, Boss Ruth? Makagawad, maraming magpapang maraming maglalaban-laban. Well, dapat po may the best man win dyan po sa gaganaping barangay at SK elections. Dapat walang mga harassment, walang mga masasamang mamumutawi sa kanilang mga bibig. Ang galing ko talaga, Boss Ruth, alam ko kung sino-sino maglalaban-laban. Yan naman nasa mga taga-bayan-bayanan. Kung sino ang dapat nilang iluklok sa barangay. Hindi dapat yung mga residente naman, huwag naman kayong masilaw sa salapi, sa pera. Dapat huwag kayong taong sumasamba sa piso. Di ba? Tama ko, Boss Ruth? Kailangan isipin yung mabuti, piliin yung mabuti, sino ba dapat ang aming iboto? Kasi alam nyo, tuwing may eleksyon, nanalo si ganito. Maraming magsasalitang mga residente na ito, wala namang kwenta na. Di ba? Laging gano'n. Bakit? Kaya nasabi yun pala, hindi ka alyado. Or hindi kasi sila napagbigyan sa kanilang gusto. Di ba? Sa kanilang hinihiling na hindi naman po pwedeng ipagkaloob. May gano'n di ba? Kaya mahirap po, Kaya sinasabi na, ngayon, kaya nga tanong ko sa tingin nyo, sino ang dapat umupo na magiging maayos ang inyong barangay o lugar o halimbawa city sa mayor? Lagi naman ganun pag may eleksyon mag-eleksyon ako, hindi na, wala yung kwenta, yan ganito, etc. Sino ang dapat umupo sa tingin mo? Ikaw. Di ba? Na nagsasalita ng gano'n, ikaw ba? O ngayon, halimbawa, sabi mo dapat maganda iboto, ito, ganito ngayon. Paano pag naupo na at ang ginagawa ganito lang, ano gagawin mo? Ano sasabihin mo ngayon? Yan ang sinasabi ko. Diba? Dapat
ang gawin natin, kayo, yung tao mismo, tayo ang pumunta sa barangay. Pwede mo namang ipaliwanag doon. Pagkausap mo yung kapitan o kagawad, paliwanag mo, nakapat naman gano'n, ganyan-ganto. Di ba? Pwede naman yun alam nyo, ikaw, halimbawa, ikaw isang magulang ka. Marami kang anak. Halimbawa na lang, 8. Ikaw ba, sigurado kayong 8 anak mo matitino? Di ba, may mga nangyayari dyan. Yung mga anak, iba nagiging drug addict. Yung iba nagiging drug pusher. Yung iba nagiging gun runner. Yung iba nagiging hold-upper. O sino sisisihin dyan? Di ba, magulang. Pero, ang totoo, wala namang magulang na nagsasabi na anak, mag-snatcher ka. Anak, mag-hold-upper ka. Anak, mag-pusher ka. Walang ganon. Yung kasi, choice mismo ng tao. Di ba? Siya gusto nun Siya pumili ng ganung buhay niya So, hindi naman sa pagkukuha ako, ewan. Sabi ni Boss Ruth Delpin, tama raw ako. Ayan, yan na sinasabi ko. Kaya yung ating mga kababayan, stop yung mga kritiko, no? Kaya natatanungin ko kayo, kung mangkikritiko kayo, sino tingin yung dapat mo po sa barangay? Ikaw. Dahil ikaw ang may mga sinasabi. Di ba? Ganun lang yun. Okay, sana yung mga tatakbo natin, alas 7:15 na ng gabi. Sana yung mga tatakbo po natin na mga dyan sa barangay at SK election, sana maging ang pagtakbo nyo ay tao sa puso nyo at para sa taong bayan, hindi para sa pansarili nyo. Pupustahan ko kayo after nitong election Pag nanalo si kapitan, dati walang problema. Pag ang nanalo, bagong kapitan, pustahan tayo lahat ng nakaupo doon, tanggal. Papalitan ka agad ng bagong kapitan. Matik yan. Yan na naging practice pero yun nga, sabi ko nga sa inyo noon, isang kapitan lang nakita kong nanalong kapitan, pero hindi ka agad nagtanggal ng mga staff. As is pa rin. Bumilang muna ng ilang buwan bago siya nagpalit dahil meron namang naging pagkakamali yung mga nakaupong staff. Pero kung as lang nawala, ba't ka naman magpapalit, di ba? Bakit? Kasi hindi niya tao. Siyempre, kung may gagawin nga namang anomalya, para meron siyang kakampi. Hindi, nasa sa inyo yun. Yung punchline ko lang. Okay, nako mga kaibigan, siguro ko abangan natin ang mga susunod na kabanata, no? Dito po sa mga ginawang itong mga nag-file na ng kanilang mga certificate of candidacy, no? Para sa paglusong o pagpasok sa mundo ng barangay. Yung mga tatakbong barangay captain, barangay kagawad, at SK chairman at SK kagawad. Abangan natin, tignan natin kung gaano sila kagaling. Kung sino man ang mananalo o nanalo o incumbent pa rin. Kasi ako yung nakikita ko ngayon yung mga nakaupo ngayon, di ba? Siyempre pagka bago na naupo, so bagong pakikipag-usap yan, titignan natin kung gaano siya kagaling. Kaya nga tayo nagkaroon ng programang Dalaw Barangay. Alamin natin yan. Okay, so mga kaibigan, sa oras na alas 7:18 po o 17 ng gabi Philippine Standard Time, ay pansamantala po magpapaalam muna yung lingkod at muli tayo magbabalik, no? Siguro ko bukas pas muna tayo sa mga agila sa bagong milenyo, siguro sa mga susunod na tayo Monday na. At muli maraming salamat po sa panonood, no, nila Ate Tek Pingol, no, sina Kuya Gimo Pangatungan at siyempre si Kuya Jonas Mariano, si Kuya Brian Anyosang, anak po ng Kulyat. Huwag niyo pong kalilimutan si Kuya Brian at si Miss Jackie Lagpao Adahar na LMT, Kuya Bin Pasya ng Caloocan Bantayog Eagles Club at siyempre si Idol Ruth Delpin ng Barangay Bayan-Bayanan dyan po sa Malabon. Ay, ingat ka rin, Boss Ruth. Kayo nga dyan ng hobby mo lagi kayong out of town. Big time, sana all. Okay mga kaibigan, muli po ako yung naging kasama, ka-jamming, kakwentuhan dito po sa programa Dalaw Barangay, dito lamang po sa New Millennial Online TV. Muli
Muli po ako yung naging kasama, naging ka-jamming, kaututan dila, Rosel Lopez, at sana po kayo magsasawa at abangan nyo pa po ang mga magagandang programa, siyempre po dito po sa ating programang, mga programa, dito po sa New Millennial Online TV. Siguro sa susunod, yung ating kusinera ng bagong milenyo, ay ano na natin. At siguro sa mga susunod, kasi naging busy lang din, yung ating online haranista, si Randel Villados, alamin natin yan para mga susunod po, kasi tayo mismo ay nagkasakit pa rin, talagang wala tayong magagawa. Okay, muli po, magandang gabi sa inyo at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayan. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama Zero dito na sa Yung Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Malulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Nanging minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haranista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Sana'y di magmahal kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makidulit kay Randel tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan
dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghapong pagtatrabaho, pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot, mga katropa, ang Super Manok Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm, kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo, mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Hi, this is Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, tewas ng sinakalan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng mahiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mo pagaw, ay hinatang tula, tawid sa pagkayang minamahal. Ang isang lang matawad mo'y tagumpay na naghihiling, ang bituin at araw niya kailan pamay maghihiling. Luman ang araw ng warhabit pagsinta, buhay langit sa pilit mo. Ang inigaya na pagkay mga akin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.